Nakikita sila sa lahat ng mga kontinente sa mundo maliban lang sa Antarctica. May 6,000 na species ang klase ng hayop na ito na parang may bulging eyes, slimy skin, gumagawa ng croaking sound at nakapamumuhay sa tubig at sa lupa o yung tinatawag na amphibians. At kahit hindi lahat ng species nila ay nakakatalon, kadalasan na sa kanila inilalarawan ang leaping abilities ng isang hayop. Ang mga palaka o frogs sa English ay isang hayop na hindi masyadong nagugustuhan ng karaniwang tao, marahil dahil sa kanyang itsura. In fact, may klase ng fear specifically para sa takot na dulot ng mga palaka, ang rhinidophobia. But how much do we really know about this creature? At deserve ba talaga nila na kinatatakutan sila? Tuklasin natin ang mga rason kung bakit tinaguriang guardians of ecosystem ang mga palaka. Ang palaka ay miyembro ng isang malawak at nagkakaiba-ibang klase ng semi-aquatic group of short-bodied vertebrates, composing the order Anura. Tailless kasi sila. In fact, ang Anura sa Greek ay nangangahulugang without tail. Kasama parati ang description sa kanila, ang rough texture, ngunit slimy or parang merong tubig parati ang balat. Taliwas sa karaniwang kaalaman, hindi lahat ng mga palaka ang kulay dark green. Hindi lahat nakakatalon at hindi rin pareho ang sizes. May mga palaka na red, blue, orange, yellow at purple. May iba, multicolored na may pattern, spots o stripes. Nakatutulong ito para makasurvive sila. Habang ang South African sharp-nosed frog holds the record sa longest jump na 44 times than its body length. May ibang species na mas maliliit ang mga hita na nakakapag-hop lang o di kaya'y nagko-crawl at lumalakad. May palaka din na galangaw lang ang laki. The world's tiniest frog ay ang Pedophrine amoensis. Namumuhay sa mga leaf litter sa mga kagubatan ng Papua New Guinea. Ang Goliath frog naman is living up to its name. Ito ang pinakamalaki at pinakamabigat na din na klase ng palaka na may 12.5 inches long at 7.1 pounds ang timbang. At habang may mga palakang nakakain, may iba ding nakamamatay kapag kinain. Ang golden poison frog na native sa Central and South America ay binansagang most poisonous animal in the world. Kahit parang paperclip lang ang laki, hanggang 10 tao ang kayang mapatay ng laso nito. Despite their unaesthetic look, hindi matatawaran ang tulong ng mga palaka sa ecosystem. Pangunahin na ang pagre-regulate ng insect population. Napakalaking impact nila sa agricultural na setting kung saan napapakinabangan sila sa pagkontrol ng mga peste tulad ng mosquitoes, flies, beetles, and caterpillars na sumisira sa crops, and as a result, hindi na gumagamit ng mga harmful na pesticides. When frogs live and survive in multitude, in return, nagiging food source din sila sa napakaraming mga hayop na kumakain sa kanila. Kabilang na ang mga ibon, snakes, mammals, at kahit na nga ang mga malalaking isda. Ang pagbaba ng kanilang bilang ay nangangahulugan din ng pagbaba ng makakain ng ibang hayop. At malaki ang cascading effects nito sa food chain at kalaunan sa food web ng ecosystem. Itinuturing din na bioindicators ang mga palaka dahil nga sa unique characteristic ng balat nila na nakaka-absorb ng tubig. Hindi na sila umiinom ng tubig. Ngunit ang feature nilang ito ay mahusay din nilang paraan para malaman ang health ng ecosystem. Umaalis kasi sa isang lugar ang mga palaka kapag nakaka-absorb na ang kanilang permeable skin ng mga pollutants tulad ng pesticides,
herbicides, heavy metals, at acid rain. Ayon sa mga scientists, declining frog population o kahit ang pagbabago ng kanilang behavior ay early warning na of pollution, habitat destruction, and environmental problems. Ginagamit nila ang population ng mga palaka bilang monitoring system sa overall health ng wetlands, forest, and other ecosystem. Tunay ngang hindi lang sa pagbibigay ng pagkain at matitirhan ang disenyo ng may likha para mabuhay at makasurvive ang lahat ng nilalang sa mundo. Naipakita ng talakayang ito ang interdependency ng mga living creatures sa mga palaka, kasama na ang benepisyo na nakukuha ng mga tao dahil dito. Ang pagsusuri, kahit na sa di kaaya-ayang bagay o hayop na gawa pa rin ng dakilang manlalalang, ay parating humahantong sa pagtuklas sa isa na namang patunay ng kanyang wonders of creation.